a blessed day to you. I am Bishop Ruben Abante, and I'm the senior pastor of the Lighthouse Bible Baptist Church. I'd like to invite you now to be with us as the message of the Word of God is preached from the pulpit. I'd like to turn you over now to our Lighthouse Coming Together, and I pray that you'd be blessed with the message. Palagay ko, let's add one more song before our message. Let's stand. You remember that song, Marvelous Grace of Our Loving Lord, Grace, Grace? You remember that? Nariyan yung lyrics, hanapin nila. But it's good to focus on the grace of our God. Especially yan din ang ating mensahe, mga kapatid. You know, if we will recognize that we are blessed, that we have been blessed, it cannot be without the recognition of the grace of God. Tandaan natin yan. And if we will be a blessing because we've been blessed, if we would be a blessing, it's also by the grace of God. Tama? Kaya hindi, mga kapatid, mawawala ang ating attachment from the grace of our God. Marvelous, infinite, wonderful, amazing. Ano pang description? Napakarami, ano? Okay, sing with us this song, Marvelous Grace of Our Loving Lord. Everyone! Marvelous grace of our loving Lord, grace that exceeds
our sin and our guilt. Yonder on Calvary's Mount outpoured, there where the blood of the Lamb was spilled. Grace, grace, God's grace, grace that will pardon and cleanse within. Grace, grace, God's grace, grace that is greater than all our sin. Now, if we talk about sin, ano ba ang nakaakibat sa kasalanan? Let me tell you some things. Kamag-anak ng kasalanan. Kahinaan, kamag-anak ng kasalanan yan. Sakit, kamag-anak ng kasalanan yan. Failures, kamag-anak ng kasalanan yan. Pain, kamag-anak ng kasalanan yan. Mga limitations, lahat yan ay attachment yan sa kasalanan. You know that? No? Lahat ng mga kawalan, yung bang walang kapakinabangan, emptiness, lahat yan mga kapatid, ay dala ng kasalanan sa buhay natin. At ang lahat ng tao ay may hatak patungo dyan. Pero nang tayo iligtas ng Panginoon, abay niligtas tayo mula sa kapahamakan, yung pinakamatinding consequence ng kasalanan. At sa ating pagtayo at pagiging matibay sa salita ng Diyos, hinahango tayo, nakaaahon tayo, sapagkat ang kanyang biyaya is greater than sin and anything related to it. Kaya ayan o, sin and despair like the sea waves cold, it would threaten the soul with infinite loss. But look at the grace. Yes, grace greater, grace untold, points to the refuge, the mighty cross. Amen? Sing that, everyone. Sin and despair like the sea waves cold, threaten the soul with infinite loss. Grace that is greater, yes, grace untold, points to the refuge, the mighty cross. Grace, grace, God's grace, grace that will pardon and cleanse within. Grace, grace, God's grace, grace that is greater than all our sin. Marvelous, infinite, matchless, freely bestowed on all who believe. You that are longing to see His face, will you this moment, this grace receive? Grace, grace, God's grace, grace that will pardon and cleanse within. Grace, grace, God's grace, grace that is greater than all our sin. Greater, much greater. And if you look at how God makes all grace to abound in us. Ay, maganda mga kapatid. 2 Corinthians chapter 9 and verse 8 is our text. 2 Corinthians 9 and verse 8. And here the Bible says, the Apostle Paul writing to the church in Corinth, he says, God is able to make all grace abound toward you, that ye,
always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. What a verse. Okay? Kaya pagpapatuloy ito ng sinimulan natin na mensahe, the every good work of grace. Heavenly Father, do bless this message again, dear God. Thank you for everyone present, and not just here physically, dear God, face to face, but those who would be online, sa amin pong Zoom, and in many other platforms. Lord, make this truth to be so clear in our minds and in our hearts, na ito, Panginoon, kung paanong itinuturo ng iyong biyaya'y puspos, Panginoon, at kayo ay naghahatid ng lahat ng biyaya. Lord, make us to be always abounding to every good work because of this, because we are your work. Bless again this message in Jesus' name. Amen. Thank you. Please be seated. Maganda yung ating pag-uusap kaninang umaga patungkol sa ang kinalaman ng biyaya ng Panginoon sa atin bilang eklesiya. Okay? Hindi lang para sa individual, hindi lang para sa mga may kalakal, hindi lang para sa may kabuhayan, hindi lang para sa mga pamilya, kundi para sa eklesiya. Kaninang umaga ay tinuon natin ang pansin sa kung ano ang maaari nating makitang katotohanan sa talatang ito. Balikan natin sandali. God is able. We have a God who is able. At sangayon sa kanyang abilidad, He can make all grace, lahat ng biyaya. Okay? Lahat ng biyayang mag-umapaw, to abound. No? To abound saan? Toward you. Ang kausap dito ni Paul ay ang church doon sa Thessalonica. Sa Corinth. Okay? Paborito kasi natin itong Corinth tsaka Thessalonica, kaya nagkakahalo-halo minsan. Okay? So Corinth. At ang sabi niya, that ye, patungkol din sa kanila, na kayo, always having all sufficiency. Lahat ng kasapatan. Sa lahat ng bagay. Lahat ba ng bagay? Meron tayong kasapatan? Upang sangayon sa lahat ng kasapatan na ito, dahil sa lahat ng biyaya, tayo ay mag-umapaw sa bawat mabuting gawa. Okay? Well, kung ito mga kapatid, nakalagay na lahat ng biyaya, as in lahat yan. Okay? So yung daloy ng lahat ng biyaya ay ipinagyayaman sa gawain ng Panginoon patungo sa lahat ng areas ng buhay natin. Okay? Sabi dito ni Paul sa Acts chapter 20, I commend you to God, yung church doon sa Efeso. Kayo ay itinatagubilin ko sa Diyos at sa salita ng kanyang biyaya. Ito. Salita ng biyaya at ang Diyos is able to build you up as a work of God. Bakit? Sapagkat ang all grace ay inihahatid sa kanila sang-ayon sa napakadakilang kakayanan ng Diyos. You take note of that? So, ang daloy pala ng biyaya, mga kapatid, ay ganito. Dadaloy mula sa Diyos. Okay? Gagamitin niya ang kanyang salita. Okay? Yung salita, ipapahayag sa atin. Okay? Tayo naman, tatanggapin natin ang kanyang salita na katotohanan, pakakainin tayo. Okay? At dahil dyan, dadaloy ang kapuspusan ng biyaya. At tayo bilang church, palagi tayong nakikinig, ipinagtitibay sa salita ng Diyos,
nagtutumibay tayo bilang church. Okay? You get that? And then, ang daloy na yan, mga kapatid, ay hindi lang dumadaloy pag narito tayo at natatapos sa mga dingding. Dumadaloy yan sa ating mga pamilya. Dumadaloy sa mga individual. Dumadaloy sa mga anak. Okay? Dumadaloy sa lahat ng ating involvement, sa ating mga trabaho, sa ating mga opisina, sa ating mga kabuhayan. Okay? Are you listening? So, gayon ang daloy ng biyaya ng Panginoon. Baliktad ang iniisip ng marami na ang daloy ng biyaya ng Panginoon, basta't dumadaloy lang mula sa langit na huhulog, kung sinong tamaan, tatamaan. Malas lang ang walang tama. Parang ganon. Hindi po. Now, obserbahan natin na galing sa Diyos, sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na kanyang inihain, grace came to us. At nang naparito ang Panginoon ng kanyang salita'y iniwan, at ito na. This became the word of truth for us. Okay? Ganyan po ang daloy ng biyaya ng Panginoon. Kaya, pag sinasabi nating biyaya ng Panginoon, abay, balikan natin kung ano bang talagang sinasabi nating biyaya. Okay? Ang biyaya ay hindi swerte. Okay? Para sa maraming tao, ang buhay nila ay puno lang ng swerte tsaka malas. Malas eh. Ganon. Hindi. Learn that. Tayo'y mga mananampalataya. Maganda ang ating tinatayuan bilang mananampalataya. So we need to understand kung paano yung daloy na yan. Tama ba? Tony, ikaw, lumaki ka rin sa probinsya, hindi ba? Okay? Alam natin ang daloy ng ilog. Correct? May pinanggagalingan yan. Okay? Ang ilog po, mga kapatid, ay hindi po yan nagmumula sa karagatan. Am I right? Tama, no? Baka akala nyo ang ilog nagmumula sa karagatan. Hindi. Ang ilog na fresh water ay nanggagaling po yan sa mga kabundukan. Tama? Tama ba ako, Atty. Moses? Ayun. Okay? Kaya pag mayroon po tayong na-appreciate na ilog, halimbawa, mayroong bukal and everything, abay, mga kapatid, iba yung salt water. Correct? Now, yung salt water po at saka yung tubig sa ilog, magkaiba kahit na ng agos. Okay? Ang dagat po ay merong tidal wave. Ang ilog, wala. Tama ba yun, Dr. Mark? Nagkaroon na ba ng tidal wave ang ilog? Ano pala? Wala, di ba? Okay? Kaya, alam niyo, sa totoo lang, ang sabi sa Bible, there shall be no more seas. Sa bagong paglilikha ng Panginoon. Pero merong river. Peace. I've got peace like a river. Isipin natin yung daloy na yan. Kaya nga, ang salita ng Diyos ay parang daloy ng tubig ng buhay. At ganyan din ang biyaya ng Panginoon. Amen? Okay. Now, I hope you understand this. Nabibigyan tayo ng mga ganitong mga insights para makita natin, makumpirma natin ang katotohanan ng salita ng Diyos. Okay? Ngayon, build. Gusto po natin na ang ating kabuuan bilang church ay talagang naitatayong matibay. Okay? Sa atin, ang Lighthouse ay gusto natin na we will be a church that is really a church in the kind of description that the Bible teaches. Kasi ngayon ang hindi na eh. Kaninang umaga, nabanggit ko itong salitang ito. Every part of this building does its role, of not just being in its place, but of supporting or lifting up,
another part. And so the whole building stands. Now, nabanggit natin ito because of how the Bible says the word of His grace builds us up. Hindi lang po yung daloy ang pinag-uusapan natin dito, kundi how we are built. Ibig sabihin, how we are built, may daloy din. Correct? Kung tayo magpapatayo ng building, may daloy ang lahat ng bagay, yung pinanggagalingan. Lahat ng materyales. Tama? No? Andyan ba kayo? Parang nananaginip yata kayo kapag si pastor nagkikwento na ng ganito. Parang, okay. Ikaw, Fernan, sanay naman kayo sa corporate, di ba? Sino ba sa inyo nasa manufacturing? Ikaw, Neil, minsan nasa manufacturing ka, no? Correct? Sa manufacturing po, bago ka makapagbuo ng isang produkto, may daloy, no? May flow ang lahat ng materyales na ginagamit mo sa iyong produkto. Am I right? Hindi ka lang kumukuha kahit saan. Na, bawat component na ginagamit mo para ma-manufacture yung produkto mo, inuusisa mo kung saan ang gagaling. Okay? Hindi mo na bale may iwasan ngayon na karamihan ng production o manufacturing, ang lahat ng gamit ay ino-order sa labas. Okay? Pero alam niyo po, ang pinakamagandang manufacturing ay yung manufacturing from the inside. Sapagkat ang lahat ng miyembro o bahagi ay nasisiguro mo ang quality. Okay? Halimbawa, sa Amerika, no? Bibili ka. Si tatay tuwang-tuwa nung araw, Dick. Bumili siya doon sa isang, magkakasama kami, nagbabakasyon kami. Bumili si tatay ng jacket sa isang malaking mall. Tuwan-tuwa siya pagbalik na ganyan. Sabi niya, anak, nakabili akong gandang jacket nito. Oo, ang gandang jacket eh. Tapos umupo siya, sinukat niya, inusisa niya, pinagbalik-baliktad niya. Tapos maya-maya, nakarinig ako ng, pambihira naman yan. Bakit tayo? Pumunta pa ako dito, naghanap ako ng sale. Ito, tingnan mo. Made in the Philippines. Galit na galit si tatay. Okay? Kahit naman anong produkto sa Amerika, for example, di ba? Magugulat kayo, made in China, made in Taiwan, made in South Korea. Andiyan ba kayo? Made in Vietnam. Bumili kami ng mangga. Na doon sa grocery, nakakita ko naka-plastic. Nakalagay, Philippine mangoes. Wow! Sabi ko, Philippine mango. Kumuha ako. Pag uwi namin kila Pastor Hernes, akin na ang kutsilyo. Labas mo yung binili natin, naka-plastic. Pagbaliktad ko ng plastic nakalagay, made in Mexico. Paano nangyari ito? Correct? Natutuwa kayo ngayon. Pero ganyan na ang kalakaran ng buhay ng tao. Pero ang church, mga kapatid, hindi. Ang bawat miyembro ng bahagi ng gawain ng Panginoon ay hindi made in hell. Hindi pwede yun. It's always made in the grace of God. Amen? Oo. Kaya tayo sa Lighthouse, masusi nating may pag-iingat tayo, mga kapatid, na siguraduhin ang lahat ng miyembro dito, mga kapatid, ay talagang dito'y pinagtibay. Mahirap yan Amen? Sabi ko nga yung isang linggo, siguraduhin natin, pambihira, baka mamaya kung ano yung kumakanta sa choir, baka are you made in hell? Are you made in... Baka hindi. Pastor, we are made in the grace of God. Amen? Oo. And you are made in the grace of God if in that grace, dito nang galing yan. We were not made by science.
We were not made by processes of man. We were not made by principles of man, by philosophies of man. We were not made even by traditions of men. Amen? Kaya yun ang talagang dapat ipinagtitibay natin. Ngayon, kung tayo ay made by the grace of God, bawat component, tayo, bawat member tayo ay nagiging kapaki-pakinabang where God places us. Okay? Ganyan yan mga kapatid. Ano mang discipline, ano mang field. Alam niyo, natutuwa ako yung ating mga kabataan dito, graduate na ngayon. I'm glad, si Chin, magna cum laude. Alam mo ba yon, Ray? Na yung anak mo, magna cum laude? Ha? Tinatanong ko yung sarili ko, ano ba talaga magaling itong si Ray eh? Baka si Nancy kaya may kasalanan nito. Di ba? Sa balita ko, si Ruben, gagraduate na rin eh. Gagraduate ka na ba iho? Abay, naalala ko nung araw tinatanong ako ng mama mo kung ipapangalan sa iyo eh. Naging kapangalan pa kita, tukayo. Isipin mo. Sabi sa akin ng isang Pastor, ang dami niyong mga young people dito, talagang kapaki-pakinabang. Sabi ko, syempre, organic sa amin yan. Ano ibig sabihin ng organic? Bakit? Hindi nagkaroon ng ibang fertilizer yan. Ito lang. Yun ang organic eh. Okay? Ito lang. And it's best that way. Correct? Ayaw natin mga kapatid na, ang nagiging pakinabang dito made in ganyan. Naku, sinasabi ko sa inyo. Baka mamaya parang sasakyan yan. Pupugak-pugak na. Bakit? Nung makita mo yung parte, made kung saan. Sisiraan mo pa. Di ba? Well, my point is this. See, the grace of God includes that of building us up. Kanina nagsimula tayo sa kaligtasan. The grace of God that brought us salvation. Ay kinakailangan magbigay sa atin yung biyayang yan ng isang role that only the grace of God will have its praise. Ibig sabihin, sa pamamagitan, kaya nga binanggit ko kanina doon sa ating binasang talata, to the glory of His grace. Tama? Binasa natin kanina? Okay? Kinakailangan doon din manggaling. Kung halimbawa, tayo nagkaroon ng kaligtasan, mula sa dakilang biyaya ng Panginoon, kinakailangan ay magresulta ang dakilang biyaya ng Panginoon na nagligtas sa atin sa isang gawa. Sa isang gawa that the greatness of that grace will make us. Kaya ito, as the grace of God in Christ brings us salvation, the same grace makes us to be effective witnesses of His salvation. Kaya ito yung palaging emphasis natin, ilang coming together na. Okay? Bawat isa sa atin. Kung talagang dakila ang biyaya nagligtas sa atin, ipakita natin ang kadakilaan ng biyayang yan upang tayo ay maging mga saksi ng dakilang biyayang nagliligtas. Amen ba? Kahit sa Tagalog, hindi na maganda yung salitang saksi. Ano ba kayo? Saksi ni Jehovah ba kayo? Hindi. Saksi tayo, mga kapatid, ng kadakilaan ng biyaya ng Panginoon na nagliligtas. Okay? Now, ikalawa. And by the way, itong pagkilos, kasi ang topic natin, every good work of grace. Itong pagiging witnesses of the great grace that saves,
para sa atin sa Lighthouse, ito talaga mga kapatid ay in place sa atin. Na kung saan lahat tayo ay dapat naroroong matatag. Amen? Kaya lahat ng members ng Lighthouse ay may kalalagyan tayo. Good? May kalalagyan. In fact, isang kalalagyan mga kapatid, na kung may mawawala, dapat tingnan kung ano nangyari. Amen? Sapagkat ang kapekanabangan ay naroroon palagi into being in place. The good work, of being witnesses of the great grace that saves is in place, in Lighthouse as the ministry of the Word. Now, as the grace of God in Christ makes us rich, this same grace also makes us to abound in the grace of supplying. Rich. Bakit supplying? Kasi nga, you're talking about riches. Tama ba? Hindi ba kung ikaw ay may yaman, maaari kang mag-supply? Tama ba? Yun lang naman yun eh. Kung meron kang, paano ka magsusupply kung ala ka namang yaman? Okay? So, ganun lang. Now, if the grace of God makes us rich, according to such riches, tayo'y nakapag-susupply in all areas of work. Amen? Kaya mga kapatid, napakahalaga na ang riches natin sa Lighthouse ay nakikita sa lahat ng areas ng pagkilos. Good? Oo. Alam niyo, na-amaze yung marami dito. Pumunta rito yung isang bisita. Tinuro ko dito. Sabi sa akin, Bishop, meron pa kayong choir? Sabi ko, oo. Yan ba'y napupuno ba yan? Sabing ganyan sa akin. Sabi ko, oo naman, napupuno yan. Ganun ka-consistent ang choir nyo? Kami wala na eh. Kaya nagbaband-band na lang kami. Mas madali kasi magbanda kaysa mag-choir. Kung banda, wala kaming banda, meron kaming orkestra. Lumingon dyan, meron pa kayong orkestra? Para bang manghang-mangha sila na parang milagro yun. Okay? Kasi nga, we are rich in all areas of supplying. Correct? Kayo naman, nagsusupply kayo eh. Pag kayo nag-harmonize na, kakanta kayo. Sasabihin ko, kulang yung alto. Nasaan yung sinusupply ng alto? Di ba? Ganon? Kulang yung bass. Kaya nga sabi ko dito, dagdagan yung bass pag PHSS. Kasi mapayat yung bass. May payat nga naman talaga yung bass. Ibig ko sabihin, kinakailangan makapal yung tunog. Okay? We all supply everything. Okay? Kahit si Mio, natutuwa ako dahil gumagano-gano. Ang tawag doon, yung ganyan-ganyan ni Mio, ang tawag dyan. Ha? Ano yan? Shaker? Shaker ba tawag doon? Ha? Oo, gano'n. Parang nasasanay na tuloy ako na kahit wala mikropono siya. Nasaan yung gano'n, Di ba? Nagsusupply ng gano'n tunog. Amen? Kaya mga kapatid, halimbawa, meron tayong CWOP. Wow! Okay? Meron tayong ganitong pagkilos. We should be rich in everything we can supply out of the riches of the grace of God in us. Amen? Kahit nga ito si Reza. Alam niyo itong mga example natin na ito? Very, very practical ito sa araw-araw. Halimbawa, meron tayong Lighthouse Cafe. Sasabihin sa akin ni Reza, Papa, sinong guest natin? Anong topic natin? Sasabihin ko, nandiyan naman sila Eric Torres, isa kunin mong guest. May guest na naman tayo. Amen ba? At mga kapatid, yung handang magbahagi. Kanina nga hindi ko alam na nandiyan na pala si Juliet.
Di ba? Na, kanina. Pagbaba ko andiyan ka na pala. Wala nagsasabi sa akin. Pastor, nandito lang kami nakaupo. Hindi niya kami tinitingnan. Dapat yata may mag-supply sa akin ng information kung, Pastor, nandyan sila. Di ba? Ganon. Pero alam niyo nung nag-i-interview tayo ng mga OFW, di ba? Naalala niyo ba sa Lighthouse Cafe? Abay, malaking bahagi yung testimony ni Juliet Amen? Hindi niyo alam, Ay, hindi kayo nanood ng Lighthouse Cafe. Pero alam niyo yung supply ng ating mga members sang-ayon sa biyayan ay napakaganda. Kahapon, natatawa ako dahil, syempre, yung umagang selebrasyon ng FEBC, live sa GCTV, live sa FB, live sa YouTube. Walang problema. Noong pauwi na kami at merong concert sa gabi, sabi sa akin Pastor, wala po tayong live mamaya. Recorded lang yung papuri. Sabi ko, bakit? Yun yung sinabi sa amin Kinuha ko yung telepono ko. Tinawagan ko si Dan, Andrew Cura. Tinawagan ko si Lucio. Sabi ko, Dan, siya yung head ng Robert ng celebration. Dan, ano ba itong naririnig ko kako na ang report sa akin, yung papuri concert ay hindi ila-live, ire-record lang? Sabi ni Dan, yun ang sabi nila. Sabi ko, sino yung nila? Yung mga nasa committee. Bakit? Ba't hindi ila-live? Yun nga ang pinakamaganda, yung concert, i-live natin. Sasabihin ko sa kanila, Bishop. Sige. So, sabi ko, ayusin mo na kako. We will do everything we can para ma-live yan. Okay? Yung pala, ang sabi nila sa akin, talagang walang planong i-live. Sabi ko, bakit wala? Kasi baka walang internet. Sabi ko, sa lahat naman ng Puro tayo. Pagdating namin doon, sabi ko kay Brother Edwin, sige, ayusin niyo na. We will put it live. Wala lang. Pagdating ko doon, binusan ko na yung hotspot and everything. Mag-test na kayo, Iya. Mag-test na kayo, EJ. Nag-test. Are we streaming okay? Nag-i-stream po tayo. Sabi ko, live tayo. Pinuntahan ko yung MC. Live na tayo. Pumunta ako sa mga staff. Sabi sa akin ng isa, Bishop, pinalive mo daw yung concert? Sabi ko, wala akong kinalaman dyan. Sabi ko, nagbibiro lang ako. Ay, Bishop, ikaw ikaw lang naman talaga ang pwede magsabi niyan kung ilalive o hindi. Ganun ba? Sige, nilive. Maya-maya, di kumakanta na. Merong LED. Pero yung nasa LED, puro PowerPoint ng yung logo ng FEBC, tsaka sulat. Wala namang stage. Ang liit-liit ng stage. Hindi pa nakaupo yung mga So, puro ulo nakikita mo. Maya-maya may lumapit sa akin. Bishop, pwede po bang yung camera, nakakamera din lang tayo, pwede bang yung camera ang nakikita ron sa LED? Oo nga, sabi kong ganon. Alam mo kasi, yung ating system, sila yung gumawa. We are not wired to show yung camera sa screen. Pero hayaan mo, gagawa natin ng paraan. Pinuntahan ko na naman yung kanina, yung ayaw mag-live. Sabi ko, yung camera, ilalabas natin sa LED. Bishop? Oo, yun ang doon, susuplayan namin kayo ng kable, ilipat lang, okay? At yan. Tapos sabi ko sa mga nagkakamera, magla-live tayo Doon, makikita yung kinukuha niya. Andito naman ako. Ayun. Maya-maya, lumabas yung camera doon sa LED. Napawaw ngayon yung mga, wow! Okay na! Okay na! Lumapit sa akin yung staff, sabi, Bishop, kagagawa mo na naman yan, Sabi ko, medyo. Nandito na nilang tayo Anong ibig kong sabihin, mga kapatid? Hindi naman tayo nagmamagaling. Nagsusupply lang tayo sa dapat na
gawin. Naintindihan niyo ba? Okay? Yung bang meron tayong kakayanan, na ala naman tayong ginagawa, abay, paano? A rich person that can supply, kapag hindi siya makakapag-supply according to his riches, it's against his principle. Naintindihan niyo ba yun? Ha? Kung ako ay nagpo-produce ng gamot and I am rich in making medicine, kapag merong isang lugar na walang gamot at hindi ako nagsusupply, I am sinning against my own riches. Do you understand, mga kapatid? Ganun ang biyaya ng Panginoon. Kung sa yaman ng biyaya ng Panginoon sa atin, at kaya naman natin, pero hindi natin ginagawa, nagkakasala tayo sa kadakilaan ng yaman ng biyaya ng Panginoon. Tama? Mga kapatid, ang yaman ng biyaya ng Panginoon ay gayon na lang. Nagmakaawa ba tayo para tanggapin? Hindi. Nakita lang ng Panginoon ang ating pangangailangan, ibinuhos niya. Correct? Ha? Hindi nga natin alam na kinakailangan natin maligtas eh. Pero inuna niyang iabot yung biyayang yan. Amen? Mga kapatid, ganyan ang ministry. Okay? Kasi ang isip natin minsan, nagpapakabida lang tayo, yung bang, anong tawag dyan? Pumapapil lang tayo, mapapil ka kasi. Pero may pangangailangan eh. Amen? Lalo na mga kapatid, kapag ang luwalhati ay bumabalik sa Panginoon, di sa atin. So, the riches of God's grace in us makes us to do works according to such riches. Tama? Kailangan pa ba natin ng posisyon at designation para gawin yan? Di ba? Hindi na eh. Because it is in us. Okay? Alam niyo, Rene, I was invited to be a resource person doon sa committee. Masyado nga lang ako masigasig, pinaalala sa akin, Bishop, hindi po kayo congressman. Because I was willing to supply more than what others cannot. Taas ako ng taas eh. Sabi nun, di ba, Moses, sabi, si Bishop nagtataas na naman ng kamay, wala na bang iba dito? Di ba? Abe, ba't ka tatahimik? Andun ka na. You see? Abe, hindi ba I was even commended na, yun na nga lang po dito, so we find that Bishop is very objective sa lahat po nung ano, he finds solution to our dilemma here na we cannot agree on these things. Ginawa yun, mga kapatid. Kaso, maraming mga mananampalataya, lalo sa church, in our capacity here, kahit sa lipunan. Kaya I'm glad. Yung ating palaro, di ba? It's a proactive thing. Nagpo-provide tayo. And now, look at kung ano nangyayari sa mga kabataan dito. Nakikita natin ang impact sa kanila. Amen? So, ganoon mga kapatid. As the grace of God in Christ makes us rich, it makes us even to abound in the grace of supplying. Kaya, pag-aralan natin, not just where we can make sense, but in extending the riches of God's grace sa iba. This good work is placed in Lighthouse as the ministry of supplying. Mga kapatid, ibig sabihin, hindi lang ito bagay na konbiksyon ng bawat isa. According to His leading, naglalagay tayo ng specific areas where we can be placed. Amen?
the grace of God is sufficient and strengthening. It makes us enabled in every situation. Yung sufficiency and strengthening, ang pinanggagalingan nito mga kapatid, yung inabilities, limitations. Kasi, kapag ikay limitado, kapag iniisip mo na wala kang kapasidad, di wala kang sufficiency. Tama? Kung wala kang lakas, di kailangan mo ng strength. Pero ang action ng biyaya ng Panginoon provides sufficiency. It even provides strength in the midst of weakness. Ayan, nakita natin sa verse. Okay? So, ibig sabihin mga kapatid, where we consider ourselves unable, where we consider ourselves limited, okay? Where we consider ourselves, puno tayo ng kakulangan, the grace of God just provides sufficiency. And that sufficiency may not be coming from us. Kasi kulang na nga tayo But that sufficiency can also come from others. Amen? And you know what? Madalas, kapag ang isang tao ay may insufficiency and someone else ay magpuno sa kanya ng kasapatan, what happens? Yung tao na may insufficiency, na nabigyan ng kasapatan, he himself is made strong. Andyan ba kayo? Tama, hindi ba? Tama. Halimbawa, meron tayong bata na hindi makapagsalita sa harapan. Anong tawag mo doon? Di insufficient siya. Unable. Correct? Ikaw naman, na meron kang kakayanan upang magturo kung paanong pumunta rito, tumayo ng maayos, at makapag-deliver. Tinuruan mo siya. Yung kanyang kakulangan sa isang bagay, pinunan ng isa. Okay? Ano nangyari sa tinuruan? Hindi lang siya nagkaroon ng kasapatan, nagkaroon siya ng lakas. Tama? Consider that. Yung lakas, hindi galing dito. Kasi siya naman na nandito nagpe-perform. Correct? Nagkaroon siya ng lakas. Hindi lang lakas ng boses, Ruben. Kundi lakas upang gawin yung performance. That's what I'm saying. Ang punto ng ginagawa natin dito mga kapatid, tinitinan natin the good works of grace. Hindi kasi natin ma-relate ito sa pinaka-bagay na kung saan dapat ito makita. Amen? Okay. Alam nyo ito, aaminin ko sa inyo ito, no? Nagtataka kayo ba't marami akong motor? Di ba? Tataka kayo, di ba? Ito sa pastor, sira ang ulo nito Magastos Yabang. Alam nyo, ang mga kapastoran natin, lahat ng doktrina pinag-awayan, lahat ng preference pinag-awayan. Noon dumating akong nakamotor, nagkaisa. Bihira, motor lang pala pagkakaisahan natin. Kung darating ako na marami akong kasama, iba ang dating nun. Hindi naman lahat mayroong motor. Kaya sabi ko, Samboy, gamitin mo yung isang motor, samahan mo ko. Bumili pa ako ng isa. Ako hindi ko hihiya ito. Sabi ko, Roger, gamitin mo yung isa. Samahan mo ko. Nakikinig ba kayo?
Gamitin lahat yan. Samahan niyo ako. Kung wala kayong capability na bumili ng motor, sa biyaya ng Panginoon, gagawin ko ang lahat para mamaya makasama ako. Hindi nyo naintindihan yan. But it's a matter of how we can actually provide sufficiency and strength. Mga kapatid, kung palagi tayong detached at withheld, paano natin mabibigyan ng katatagan at kalakasan ng iba? Kikinig ba kayo? Yung mga ibang pastor, mag-iipon niya ng sasakyan, pero hanggang doon, display lang. Tanungin niyo yung mga ka-ride sa akin. Ayan, si Moses, alam nila, paano ako nag-ride? Bawat church na pinuntahan namin, mga kapatid, galing sa malayong pagra-ride, nagsasalita ako. Wala nang bihis-bihis dyan. Alam niyo ni Brother Edwin, kasi pagdating doon sa kung ano yung church, ligpit na naman sila. Anong gagawin ni pastor? Magsasalita, ito, gawin natin. Tapos tapos na, ligpit na naman tayo. Tapos darating na naman, tanggal kabit eh. Pero nakikita nila, ibang klase ito. You see? Mga kapatid, merong isang National Baptist Day sa January. Binigyan tayo ng batas ng Estado ng Pilipinas. Yung mga Baptist na mga leaders, walang pakialam. Sabi pa sa akin Bishop, kasi alam mo, dapat kasi yan, special non-working holiday. Ibang klase ka ako kayo. Ginawa na ngang special working holiday para sa magtrabaho tayo. Pambira, gusto nila pala magbakasyon Binigyan na nga tayo ng araw, babakasyon pa kayo? Ano bang klaseng utak yan? Rene, ginanong ko. Sipin mo ang gusto nyo, special non-working holiday, binigyan na nga tayo ng National Baptist Day, and we are being recognized by the state for our contribution to nation building. Pagkatapos magbabakasyon kayo, ano bang klase yan? Lumabas tayo lahat. Buhayin natin ang ating presence sa lahat ng areas where there is a Baptist church. Kailangan ako maging politiko para gawin yan? Sabi ko sa kanila, pumunta ako dito, wala akong ibibigay na pera sa inyo para mag-celebrate kayo. Ang ibibinigay ko sa dahilan. I will supply you a reason for you to go to do that. Yun nga mga kapatid, nakakailangan, in their insufficiency, God's grace to us will provide sufficiency so that they may be made strong. Kahit sa aspekto ng buhay, totoo yan. O, kita nyo na, Pastor, iba ito Talagang iba. Amen? Kaya ito, sabi ni Apostle Paul, kaya ay yung mga infirmities, pleasure sa akin yan. Reproaches, pleasure din yan. Necessities, pleasure. Persecutions, pleasure. Distresses, pleasure yan. I am weak. Well, think about it. At mga kapatid, sa bagay na ito, meron din tayong platform so that we can be on board. Amen? Na matapos tayong mabigyan ng pakikipag-usap ng Espiritu, we can put ourselves there. And this good work is placed in Lighthouse as the ministry of showing mercy. Of course, yung ating presentation sa ating TGLFI is mercy to the community. Pero mga kapatid, mercy speaks of insufficiency, unworthiness. Kaya ang sabi ni Apostle Paul I was injurious, I was a persecutor, but the mercies of God, His mercy placed me in the ministry. Amen? Next. As the grace of God is manifold, it makes all of us to be in the ministry.
I have said this some weeks ago, that a church is not simply an organization. O sabi natin, a church is organism. Pero mga kapatid, a church is a big ministry. Ngayon, makakakita kayo ng mga businessmen na may claim na meron silang ministry. Wala naman church. Ganon ngayon dispalinghado ang isip nila. This is ministry. Pero anong church mo? Wala. But I have a ministry. Well, tayo iba. Because the whole lighthouse is a ministry. Amen? Because that is what a church is. A big ministry, pagkatapos sa ilalim, maraming mga ministry areas. Okay? Why? Because as God is able to make all grace abound, so that we may abound in every good work. So, ang sabi ni Peter, as every man hath received the gift, even so, minister or serve. Okay? Serve. The same one to another, being good stewards of the manifold grace of God. Kaya iyan. Dito nang galing yung sinasabi kong dapat na itawag doon sa ating itatayo sa Santo Tomas. Manifold Grace Center. Okay? And there is no limit to what we can actually place there. Sinabi ko na, Gina, itong lugar na ito, magtatayo tayo ng mga function halls, mga lecture halls, so that lahat ng ating mga modules ay maituturo doon. Kako, yung sabi sa akin nung GFM, tinatanong ko, ano na nangyari sa Tanglaw? Ang sabi ba naman sa akin, Rene, Bishop po, kasi nag-aantay tayo ng school year para ma-implement yung Tanglaw. Sabi ko, mali. Mali. Bakit tayo aasa sa mga eskwelahan? Meron namang communities. I-implement ang Tanglaw sa mga communities. Lalo tayong mawawala niyan sa mga anak ng mga OFW. Reach them where they are. Kasi yun po ang design. No. Aayusin ang Tanglaw, sasabihin ko yan. So that it can be implemented sa mga communities. Okay? Kaya nga ang partner natin, mga pastor mga workers sa mga simbahan. Okay? Ang government ng Taguig, hindi lang yung government para sa mga eskwelahan, government din yan para sa mga communities. Di kakamot-kamot na yun sila. Parang ang isip nila, hirap talaga maging boss nito ni Bishop R.A. Manifold Alam niyo ba kung ano yung Tanglaw? Yung Tanglaw, mga kapatid, yan ang module natin na tinuturo sa mga OFW children. Ginawa yan ni Gina. Pinagtiyagaan niyang gawin natin. Napakaganda nun. Ibig ko sabihin, mga kapatid, the grace of God is manifold. As the grace of God is manifold, it makes us all. It makes all of us to be in the ministry. Amen? Kasi, para ano pang manifold ito? Kung hindi lahat tayo ay magiging bahagi ng ministry. Tama ba? Hindi naman maganda. Talagang manifold talaga biyaya ng Panginoon. Ano ginagawa mo? Wala. Pero manifold. Manifold. Wow. Yaman ng biyaya ng Panginoon. Lahat yan binibigay sa atin. Ano ginagawa? Wala. Dito lang ako. Wala. Kasi alam mo, senior na ako Sino nagsabi sa iyo? Okay? If any man speak, let him speak as the oracles of God. If any man serve, let him serve as of the ability which God gives. Ayan lang meaning yan. Okay?
Kaya ito ay isa pang area ng good work of grace. At hindi lang nasa atin ito bilang parang conviction dahil may preaching, mga kapatid, kundi ito ay talagang lugar, place, area mismo na kung saan tayo dapat ay lumugar. Tama? Nakakita ako ng mga prefab na mga column. Column, nakagawa na. Tapos may mga I-beam. Okay? I-beam. Sabi ko oy, mabuti, meron na kayong mga ganito. Okay? Prefab na. Saan ilalagay ito? Diyan po, Pastor. Saan yung diyan? Saan? Ito, saan column ito? Gusto nating malaman kung saan ilalagay yung column. Kasi, binili mo, nakalatag dyan, ilagay kung dapat kung saan ilagay. Tama? Kung hindi ilalagay, sayang. Tama, no? Ibig sabihin, meron tayong biyaya ng Panginoon. Manifold. Nariyan. Uy, ang galing Oo. Nasaan siyang lugar? Nandiyan lang. Hindi, ilagay natin sa isang lugar mismo. Kasi we are a building. You know what I'm saying? Amen? Ganun yun Kaya nga tayo mga kapatid, naghahanap tayo ng mga specific areas na kung saan meron tayong regular na paglalagyan. Kasi nga, we need to have areas where we can do good work. Hindi suntok sa buwan yan. Tama? Parang sa opisina yan. Sabi sa akin, RA, meron tayong isang magaling na empleyado ngayon. Nasaan siya? Nasaan nga ba? Okay? Naalala ko yung isang naghahanap ako ng pwedeng bisor. Sabi ko sa HR, totoo ito nangyari, Robert. Sabi ko, kailangan ko ng isa pang tao na medyo technical. Okay? Maghanap ka na lang sa loob. Mag-justify pa ako kung kukuha tayo ng mag-a-apply. Hanapan mo na lang ako dyan kung saan. Basta technical ang background. Tapos sabing ganyan, Sir, meron dito, graduate naman ng electrical engineering. Oh, good. Okay, isang school. Sinabi yung school. Nasaan siya? Nasa warehouse. Ano? Nasa warehouse. Yun lang daw ang niya muna ngayon kasi wala siyang experience. Nasa warehouse. Tawagin mo. Usap ko. Okay. Oh, okay ka naman sir, wala pa po kasi ako experience ka, tinanggap ko sa warehouse. Talaga, lipat ka sa akin. Dito turuan ko. Galing sa warehouse. After some time, kinakailangan ko magpadala ng isang tao para i-train sa abroad. Sabi ko, itong si Hos, padala sa Japan. Sir, ito, padala sa Japan si Hos. Alam ko na yan, kilala ko na yan Nandiyan dyan Paano matututo yan kung hindi ba padala? Padala. Sir, galing warehouse yan Ano ba kayo? Kako, tinuturuan ko na nga Dinala sa Japan. Nung dumating ng Japan, ito yung balita. Kasi paborito ni RA Paborito raw ni RA. Sabi niya lang ganyan, alam mo, dumikit ka lang kay RA, mapopromote ka. Kita mo mga utak ng mga ito. Dumating. Sabi ko, Hos, ito alam mo, I believe in you. I'll help you. Just be willing to learn. May pambihira. Nung umalis ako, si Hos de Monteverde, umangat ng husto.
Ngayon, nasa Amerika. Pambihira, yung isang lowe na, alam mo yung lowest na malaking mga mall sa Chicago? Abay, siya na ang general manager. Meron pang sariling gas station. Oh. Big time yung mga tinuruan ko eh. Because, nailagay sila sa tamang lugar. You know what I'm saying? Okay? Alam niyo, malaking bagay ang pag-aralan natin ng biyaya ng Panginoon. Hindi lang ito preaching, buhay ito. This is what church is. Amen? And here in Lighthouse, we are not just telling people to value the grace of God. We are telling our people to be in a place where you can do the good work of grace. Titigil na ako dito kasi marami pa eh. But that's it. And I pray na itong katotohanan ito'y maging totoo sa ating buhay. Totoo sa ating ministries. Amen? And I pray that we would have we would hear that still speaking voice in us every time we get to God's Word. You know why? Mayaman ang biyaya ng Panginoon. At kung wala tayong maisip gawin that would result out of that great and rich grace, mga kapatid, iniinsulto natin ang biyaya ng Panginoon. Maraming napapahiya sa akin ng mga matatangkad. Mo. Diba? Sabi ko, pasensya ka na. I may be just, ano ba height ko? Anong height ko? Diba? Sino nakasagot ng anong height ko? Oo. I may be 5'3", but I'm a 6-footer in the grace of God. Can you say that thing also? Amen? Huwag natin malaitin ang biyaya ng Panginoon. Hindi pagiging pride yan. Proud. No, it's not. Malaking kasalanan na tayo mismo nagmamaliit sa biyaya ng Panginoon. Good? Tayo din na nalalagay sa ating kawalan. But let's come to the Lord today. If we have thought na, Panginoon, walang biyaya mo eh. Para kay ano yung katotohanan yan? But let's come to the Lord today. Let's stand and pray. Heavenly Father, thank you, dear God, for this truth. Parang paulit-ulit, Panginoon, ang papahayag na ito. Pero, Panginoon, hindi po eh. Hanggat hindi kami mapagtitibay, Panginoon. Lord, make us. Make us. We do not want just to be a church. We want to be a church like how a church should be. Thank you. Thank you that we have this truth. But make us to be ready to come to you. To admit, Heavenly Father, that our thoughts are so different. But in your grace, make us. As every head is bowed. Thank you for joining today's The Pulpit. We hope you were greatly blessed by the preaching of God's Word. We would like you to have that personal experience of salvation by accepting the Lord Jesus Christ. And by doing this simple prayer, you can accept Christ in your heart. Our dear Lord and Heavenly Father, thank you for the opportunity of salvation. I know I do not have the capacity in me to save myself from the damnation of sin. I accept you as my personal Lord and Savior. In Jesus' name, amen. The Bible says, if you have prayed this prayer, but as many as received him, to them gave he power to become the sons of God. And the Bible says, he that hath the Son hath life. If you would like to know more about the Bible, send us a message via Facebook at Lighthouse BBC FB page or via text message at 0928-522-2683. We'd like you to continue growing in Christ
So we invite you to join our coming together every Sunday at 9 in the morning and 4 o'clock in the afternoon. Also on Tuesdays and Thursdays at 7:30 in the evening. See you again for the next episode of The Pulpit. Thank you and God bless.